In Jesus name, in Jesus name. Hanggang sa sumirit po yung, dahil dito po yung malalim yung tama, sumirit yung dugo. Helmet din sa simento ng kalsada. Din, pinapakaramdaman ko yung mga katawan ko kung wala akong bali. Yung mababangga ko, tinulungan na nila ako mga kapatid. Dahil kung nag-signal light lang talaga sila, hindi ako madidisgrasya. Ang ginawa, lumiko na lang bigla mga kapatid, nagprino, naliligo ko. So, masasalpo ko sila. Kaya pinili ko na lang na ako yung madisgrasya at never po akong nagtanim ng galit sa kanila. Amen. Hallelujah. At pasalamat pa rin ako sa kanila kahit sila yung naging dahilan dahil sa aksidente talaga ng mga po. Pero isang bagay lang ang pinakita sa akin ng Diyos. Mabuti ang Panginoon. Amen. Although matagal-tagal rin akong na-rescue mga kapatid, gawa ng bukod sa mag-asawa, may lumapit na dalawang nakainom. At iba yung nade-desert ko sa kanila, hindi talaga tutulong. Kundi baka kukunin yung laman ng bag ko na wala namang lamang pera. Kaso nga lang, mabigat lang siyang tingnan. Alam niyo po, kung wala yung bag na yon, palagay kong balin yung mga buto ko dito sa harap. Dahil ngayon mga kapatid, ramdam ko yung sakit ng mga buto ko. Pati yung salamin na sa loob ng bag, basag siya. Ngayon, nung tinanong ako kung taga saan ako, tandang-tanda ko mga kapatid, hindi ko masagot kung saan ako nakatira, Brother Jess. Nag-iisip muna ako ng matagal kung anong isasagot ko. Dahil ang nasa isip ko lang, puro in Jesus name, in Jesus name. Dahil hindi po maganda yung aking nararamdaman. Ngayon, habang nag-aantay ako kung ano mangyayari sa akin, pinakapakiramdaman ko yung sarili ko na pag nag-drive, pag kaya ko na mag-drive, tutuloy ako mag-uwi at hindi ako pupunta sa hospital dahil ayaw ko po talaga yung mag-expose ako. At ang totoong reason talaga ay wala akong pera. Ngayon, nung dumating si Brother Sherwin, Brother Sir Pilmer, nabuhayan ako ng loob mga kapatid dahil may makaalalay sa akin doon. And then dumating si Brother Jimmy. Maraming salamat. Ang dami mo nang natulungan, Brother Jimmy. Hallelujah. Tapos, next month, uuwi na rin kayo. Din sila si Brother Jess, uuwi na rin. Dito pa rin ang namin, Pastor. Salamat po. Maraming salamat po. Yun talaga ang buhay eh. Talagang sa paglilingkod sa Panginoon, may mga bagay ka na taliwas doon sa iniisip mo. Pero pag mangyari man, kailangan natin tanggapin at harapin sa tulong ng ating Panginoon. Amen. Sabi ko, Brother Jimmy, uwi ako sa bahay dahil wala kaming pera. Pastora J. Kaya number 1 chat ko mga kapatid, huwag ipaalam kay Pastora. Dahil nahihirapan po kasi si Uminga pag oras na nakakabalita siya ng mga ganun. Walang kamali-mali si Pastora, nag-chat siya, nasa ospital ako. Akala ni Pastora, nandito pa rin ako sa church. Mag-uumaga na, hindi ka pa umuwi. Hindi ko sinabi sa kanya dahil wala siya makasama sa bahay mga kapatid. Wala man kami pera, wala talagang pera, alam ni Sir Pelber yun. Pero may ginamit po ang ating pong Panginoon. Kaya, yun pala yung dahilan, Brother JB, kaya kayo dinala dito ng Panginoon. Dahil alam pala ng Panginoon na yung future kung ma-aksidente pala ako, at kayo pala yung gagamitin ng Panginoon para madala ako sa hospital natin. Maraming salamat, Sister El. Salamat sa inyo. And then sa... Hindi ko na banggitin yung mga pangalan mga kapatid na nagpaabot ng lalo na sa financial na tulong. Maraming salamat. Pag nagkasakit ako, si Brother Jess kagad ang pupunta sa bahay mga kapatid. Namimiss ko Brother Jess, yung nilagang baboy na niluluto mo sa akin. Hallelujah.
Praise God. Pumunta talaga si Brother G sa bahay. Pastor, kahit nandun kami sa Tiki, Pastor, may deliver pa rin sa'yo, Pastor. Alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Pastora. Mahirap talagang maglingkod sa Panginoon. Pero mas lalong mahirap na wala tayong Diyos. Amen. Amen. Bagamat mahirap, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, tuloy lang as long nakasama natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, nahihirapan po ako igalaw yung kanang balikat ko. Pero pag sa pangalan ng Panginoon, na itataas mo para sambahin ang ating dakilang Diyos. Mahirap yan mga kapatid. Napakasakit po niyan. Pero walang mahirap pagkasama natin ang ating Panginoon. At ako po'y naniniwala na bagamat dumadanas tayo ng kalungkutan, pero hindi mauubusan ng mensahe ang ating Panginoon para i-encourage tayo, palakasin tayo. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng uuwi, mamimiss namin kayo, Brother Jess, Praise the Lord. Brother Jimmy, Sister Ellen, nauna na si Brother JP, Sister Gisa, Sister Bless, napamahal na namin kayo. Hindi lang basta kapatiran sa church ang turing po namin sa inyo, kundi totoong pamilya na po ang turing namin sa inyo mga kapatid. Sige lang, alam naman natin na kapag mamatay tayo naglilingkod sa Diyos, katawan lang babalik sa lupa, pero may nakalaang langit na inihanda sa ating mga kapatid. Amen? Kaya, kung dumanas man tayo ng kalungkutan, pisikal na karamdaman, hindi po dapat yan maging maka-apekto mga kapatid para hindi tayo mag-worship at sumamba sa ating pong Panginoon. Amen? Pwede ba tayong tumayo at palakpakan natin ang ating dakilang Diyos? Na anuman ang ating pinagdadaanan, na anuman ang ating nararanasan ngayon, kaya pa rin nating sumamba